Ang Demokratikong Republika ng Congo ay isa sa pinakamalaking populasyon sa bansa, at may pinakamataas na antas ng kahirapan sa Afrika. Kaya naman sa kanilang makalumang transportasyon ay masasalamin na ang kanilang kahirapan. Ako lang ang gugma mo inday, tanan buhaton ko, isaad ko dili ka magmahayday. Ang tawag sa kahoy na scooter na ito ay tsukudo. Ito ay transportasyon na ginagamit sa ilang bahagi ng Afrika, partikular sa Democratic Republic of Congo. Ang tsukudo ay isang tradisyonal na kahoy na parang bisikleta na sasakyan na ginagamit para sa pagdadala ng mga kalakal at mga tao sa mga lugar na may mahinang infrastruktura sa kalsada. Narito ang ilang mga katotohanan tungkol sa tsukudo. Disenyo. Ang tsukudo ay karaniwang binubuo ng isang kahoy na frame na may dalawang malalaking gulong at isang plataporma para sa pagkarga ng mga kalakal o pasahero. Madalas itong pinamamahalaan ng isang rider na nakatayo sa isang plataporma sa likod at ginagamit ang kanilang timbang sa katawan upang kontrolin ang sasakyan. Utilitarian na layunin. Pangunahing ginagamit ang tsukudo para sa pagdadala ng mabibigat na karga, gaya ng mga kalakal, ani, at mga materyales sa konstruksyon, sa mga lugar kung saan maaaring hindi praktikal ang mga demotor na sasakyan dahil sa masungit na lupain o kawalan ng daanan sa kalsada. Tradisyonal na transportasyon. Ang tsukudo ay ginamit sa ilang henerasyon sa ilang mga komunidad sa Afrika, lalo na sa mga rural na lugar kung saan limitado ang mga modernong opsyon sa transportasyon. Sustainability. Ang mga sasakyang ito ay pinapagana ng tao, na ginagawa itong isang eco-friendly at napapanatiling paraan ng transportasyon. Kakayahang umangkop. Ang tsukudos ay kilala sa kanilang kakayahang umangkop sa iba't ibang mga terrain, kabilang ang mga magaspang at maburol na lupain, na ginagawang mahalaga ang mga ito para sa transportasyon sa mga mapaghamong kapaligiran. Kahalagahang pang-ekonomiya. Sa mga rehiyon kung saan karaniwang ginagamit ang tsukudo, gumaganap sila ng malaking papel sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadali sa paggalaw ng mga kalakal at tao. Kahalagahang pangkultura. Ang tsukudo ay minsan ay pinalamutian ng mga masining na disenyo, na sumasalamin sa pamana ng kultura ng mga komunidad na gumagamit ng mga ito. Mga hamon. Bagamat maraming nalalaman at kapaki-pakinabang ang tsukudo sa ilang partikular na sitwasyon, may kasama rin silang mga hamon, tulad ng pisikal na strain sa mga sakay at mga limitasyon sa dami ng kargamento na maaari nilang dalhin. Pagpapanatili. Ang mga pagsisikap ay ginawa upang mapanatili at gawing makabago ang teknolohiya ng tsukudo, tulad ng pagdidisenyo ng mas ergonomic at mahusay na mga bersyon ng sasakyan. Turismo. Sa ilang mga rehiyon, ang mga pagsakay sa tsukudo ay naging isang atraksyong panturista, na nagpapahintulot sa mga bisita na maranasan ang mga tradisyonal na paraan ng transportasyon sa Afrika at suportahan ang mga lokal na ekonomiya. Sadyang maswerte pa rin tayong mga Pinoy dahil pagdating sa transportasyon ay nakakasabay na tayo sa ibang bansa, kaya napapagaan natin ang bawat gawain. Kung nagustuhan nyo ating video today, sana'y huwag kalimutang mag-subscribe at tulungan nyo naman akong maabot ang 50k subscribers, at pakishare mo na rin ako sa inyong tsismosang kapitbahay na mga marites, para mas mabilis makalat. Maraming salamat po. God bless.